Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action comedy film na tinatawag na Pixels. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa kamakailang tagumpay ng mga arcade noong 1982, may isang organisasyon ang nagpasya na magdaos ng World Arcade Championship kung saan ang mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng United States ay maglalaban-laban para malaman kung sino ang pinakamagaling, at bukod sa gantimpalang pera, ang sinumang magpakitang gilas at hihigit sa lahat ay mapapasama sa Guinness Book bilang pinakamahusay na arcade player sa buong mundo, at ang mismong recording ng kanyang gameplay ay ipapadala sa kalawakan sakay ng isang NASA space probe para kahit ang mga alien ay makita ang antas ng husay ng nagwagi. Sa mga kabataang kalahok, si Brenner ang isa sa mga pinaka-namumukod tangi dahil kahit hindi siya gaanong nag-e-ensayo, mabilis niyang nauunawaan ang galaw at pattern ng mga karakter, kaya nagagawa niyang basagin ang mga record sa bawat laro. Nang ayanunsyo na ang mga premyo, bawat kalahok ay pumunta sa kani-kanilang makina para subukang makakuha ng pinakamaraming puntos at maging kampyon. Ngunit matapos ang ilang oras ng matinding kompetisyon, dalawang manlalaro ang nagtabla sa 259 na puntos sa Pac-Man. Isang medyo hindi kaaya-ayang batang lalaki na ang pangalan ay Eddie ang nakapasok sa Grand Final Round, at kasabay niya, dahil mayroon ding 259 na puntos sa Galaga, si Brenner ang naging bagong record holder at pumasok din sa final. Sa huling laban, nagpasya ang mga hurado na ang magiging tiebreaker ay isang laro ng Donkey Kong. Pagsisimula pa lamang ng laro, agad nang nanguna si Brenner sa mga unang level at umabot sa napakagaling na 800,000 puntos, na mas mataas ng husto kaysa sa kalaban niya. Ngunit pagdating nila sa level 20, inayos ni Eddie ang kanyang salamin para mas makapag-focus at unti-unti niyang hinabol si Brenner, hanggang sa level 22 ay tuluyan na niyang nalampasan ang kanyang karibal at siya ang nanalo. Ayon mismo kay Eddie, matapos ang level 20 sa Donkey Kong, ang mga bar aisles ay nagsisimulang lumabas ng ganap na random, ibig sabihin wala na ang pattern na natutunan ni Brenner, at iyon ang dahilan kung bakit siya natalo. Labis na nalungkot sa pagkatalo, bumaba si Brenner sa entablado habang sinusubukan naman siyang ipahiya ni Eddie, ngunit sinundan siya ng kaibigan niyang si Rupert para aliwin at damayan siya. 33 taon matapos ang malaking kampyonato, si Rupert ay naging presidente na may pinakamataas na rejection rate sa kasaysayan ng United States, habang si Brenner naman ay tumigil sa paglalaro ng video games at naging isang hindi gaanong matagumpay na electronics installer. Isang araw, habang gumagawa si Brenner ng isa na naman niyang trabaho sa bahay ng isang colonel na nagngangalang Violet sa Guam Air Base, biglang may naganap na napakalakas na pagsabog mula sa wala, at ang buong pader ng lugar ay naging parang mga bloke ng pixel na kasing laki ng mga ladrilyo. Pagkatapos ng pag-atake, lumabas ang isa sa mga sundalo para subukang unawain kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ngunit sa sandaling makalabas siya ng gusali, biglang may isang flash na bumaba mula sa langit at nagsimulang gawing mga pixel ang kanyang katawan na unti-unting lumulutang papunta sa isang sasakyang pangkalawakan sa Washington, D.C. Natapos ni Brenner ang pag-i-install ng mga kagamitan sa bahay ni Violet nang makatanggap siya ng isang agarang tawag mula kay President Rupert, na ipinapatawag siya sa White House sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa Oval Office, ikinwento ni Rupert ang tungkol sa pag-atake sa military base at sinabi na kakailanganin niya ang tulong ni Brenner para malaman kung sino ang umatake. Hindi pa lubos na uunawaan ni Brenner kung paano siya magiging kapaki-pakinabang, kaya pinanood niya ang recording ng pag-atake at agad niyang naintindihan kung bakit siya tinawag ni Rupert. Ang pag-atake ay isa palang Galaga match, ang mismong larong nagdala sa kanya sa championship final noong 1982. Dahil sa bagong impormasyong ito, nagtungo si Brenner sa meeting room ng National Security Council, at habang sinusubukan ng mga marshal at admiral na isisi ang lahat sa Iran o Russia, ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa pag-atake na konektado sa laro. Ngunit siya ay pinagtawanan at pinalayas ng mga tao sa silid, kabilang na si Violet mismo. Matapos mapahiya, nagmamaneho si Brenner pauwi sakay ng kanyang napaka-estilong van nang biglang may isang baliw na lumitaw sa likuran ng sasakyan, at sa gulat ay nasuntok niya ito sa mukha, dahilan para mahulog ang lalaki palabas ng van. Akala niya ay isa itong magnanakaw. Bumaba si Brenner, dala ang isang baseball bat at hinarap ang estranghero, na kalaunan ay napag-alaman niyang si Ludlow pala, isang matandang kaibigan niya noong bata pa sila sa arcade, at isang ganap na kakaiba ang ugali.
Ayon kay Ludlow, matagal na siyang nakatago sa van dahil may nalaman siyang napakahalagang impormasyon tungkol sa pag-atake sa Guam. Dahil sa kuryosidad, pumayag si Brenner na sumama sa bahay nito para pakinggan ang sasabihin niya. Ngunit pagdating nila roon, agad nagsisi si Brenner nang mapagtanto niyang si Ludlow ay naging isang matinding adik sa mga conspiracy theory at lubos pa ring nahuhumaling kay Lady Lisa, ang bida sa isang laro noong 1980s na tinatawag na Dojo Quest. Matapos ipakita kung gaano siya ka-weirdo kahit 40 taong gulang na, ikinwento ni Ludlow na nahak niya ang sistema ng gobyerno ng Amerika at doon niya nalaman ang tungkol sa pag-atake sa Guam. Agad siyang bumuo ng panibagong teorya at sinabi na may isang extraterrestrial life form na nakakita sa recording ng championship noong 1982 na ipinadala ng NASA sa kalawakan, at sa hindi malamang dahilan ay nagpadala ang mga ito ng totoong bersyon ng mga laro para umatake sa mga tao. Matapos mabuo ang teoryang ito, gumugol si Ludlow ng maraming oras sa internet na naghahanap ng anumang uri ng mensaheng galing sa mga extraterrestrial, ngunit dahil wala siyang natagpuan, sumuko siya at nanood na lamang ng isang palabas sa telebisyon para maibsan ang kanyang isip. Ngunit dahil isa talaga siyang baliw, VHS pa rin ang ginagamit ni Ludlow, dahil naniniwala siyang gusto siyang tiktikan ng gobyerno sa pamamagitan ng TV converter. Nang isaksak niya ang tape sa VCR, biglang may isang high-frequency transmission na puminsala sa recording at binura ang laman nito, pinalitan ang bahagi ng episode ng isang video ng isang alien na nakaanyong tao, na nagsasabing natagpuan nila ang recording at tinanggap ang hamon. Mas baliw pa ang mga alien kaysa kay Ludlow mismo, at ginawa nilang isang hamon ang championship footage para sa isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang planeta. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng mga alien ang mga patakaran ng laban. Ang mga alien at ang mga tao ay maglalaban sa mga totoong bersyon ng mga klasikong laro hanggang sa ang isa sa dalawang lahi ay makakuha ng 3 panalo at manalo sa buong kompetisyon. Ibig sabihin, ang pag-atake sa Guam ang unang laro, at nagsimula na agad matalo ang mga tao. Sa huli, isa sa mga alien na nag-anyong Madonna ang nagsabi na sa bawat panalo, may karapatan ang nanalong lahi sa isang trepeo, na sa kasong ito ay ang dinukot na sundalo. Matapos maipaliwanag ang lahat ng tuntunin, umalis ang mga alien para ihanda ang susunod na hamon. Dala ang impormasyong ito, nagtungo sina Brenner at Ludlow kay President Rupert upang ipakita ang recording at sabihin na ang mga coordinates ay tumuturo sa hilaga ng India, kaya dapat niyang agad ilipat ang mga tropa roon para subukang manalo sa ikalawang laro. Ngunit inakala ni Rupert na katawa-tawa ito at sinabi niyang hindi niya maaaring ilipat ang Hokbo base lamang sa isang baliw na teorya tungkol sa mga laro noong 1980s. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Sa India, isang lalaki ang nagdala sa kanyang kasintahan sa Taj Mahal, at habang pinagmamasdan nila ang tanawin, itinakda niya ang kanyang cellphone na mag-record habang siya ay nagpo-propose. Ngunit sa kalagitnaan ng proposal, may mga kakaibang bagay na biglang nagsimulang wasakin ang buong gusali, ginawang wala kundi isang tambak ng mga pixel ang isa sa 7 kababalaghan ng mundo. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang sarili sa gitna ng pag-atake, ngunit dahil sa matalino niyang ginawa, siya ang napiling ikalawang trepeo at ang buong katawan niya ay ginawang mga pixel, naiwan lamang ang kanyang cellphone para magsalaysay ng nangyari. Pagkatapos ng pag-ataking ito, tuluyan ang napagtanto ng presidente na totoo pala ang lahat, kaya isinama niya silang dalawa sa National Security Headquarters, kung saan ipinakita ni Violet na nagawa na ng kanyang team na makabuo ng isang photon weapon na ginagamit para tunawin at wasakin ang mga pixel. Bukod dito, nagtipon ang gobyerno ng isang task force na binubuo ng pinakamahusay na mga sundalo mula sa iba't ibang panig ng bansa para lumahok sa ikatlong hamon. Ngunit lahat ng pagsasanay nila hanggang ngayon ay walang silbi para sa ganitong uri ng laban, kaya nagsimula silang mag-ensayo sa lahat ng posibleng klase ng arcade sa tulong nina Ludlow at Brenner. Kinabukasan, nagpadala ang mga alien ng panibagong mensahe na nagsasabi na ang ikatlong hamon ay gaganapin sa London. Pagdating nila sa napiling lugar ng mga alien, itinaboy ng militar ang mga sibilyan at agad nagsimulang maghanda para sa laban. Sa pagkakataong ito, ang napiling laro ay Centipede mula sa Atari. Sa arcade na ito, isang higanteng alupihan ang bumababa mula sa langit, at ang layunin ng manlalaro ay barilin ang ulo ng nilalang para tuluyang maalis ito. Ngunit kapag tinamaan ang kahit anong bahagi maliban sa ulo, ang Centipede ay magmumultiply. Bagamat sanay sa digmaan ang mga sundalo, wala ni isa sa kanila ang may alam sa mga patakaran ng larong ito,
kaya paulit-ulit nilang tinatamaan ang iba't ibang bahagi ng centipede, dahilan para lalo itong dumami ng dumami. Hanggang sa isang punto na ang isa sa mga centipede ay umabot sa lupa at kinagat ang isang sarhento, dahilan para ang kanyang katawan ay maging isang tambak ng mga pixel. Alam ni Brenner na kung magpapatuloy ito ay matatalo sila sa laro, kaya kinuha niya ang photon gun mula sa isang sundalo at nagsimulang bumaril sa mga centipede, sunod-sunod na tinatamaan ang mga ulo nito hanggang sa tuluyan niyang maalis ang lahat ng mga nilalang sa level 1. Nang matapos ang lahat ng halimaw, ang mga pixel mushroom ay nagsimulang magpalat ng kulay, hudyat na magsisimula na ang level 2. Alam niyang mas magiging mahirap na ang laban at hindi niya ito kakayanin mag-isa, kaya tinawag ni Brenner si Ludlow para tulungan siya, dahil magaling din itong manlalaro noong mga nakaraang taon. Pagsisimula ng level 2, sabay na nilipol ng nerdy duo ang lahat ng centipede sa kanilang daraanan, nakaipon ng napakaraming puntos habang ang militar ay nakatayo lamang at nanunood ng walang magawa. Ngunit biglang may isang nilalang na nakatakas at tumakbo patungo sa isang commercial building, kaya napilitan si Brenner na habulin ito bago tuluyang sirain ng mababang resolusyong mutant na centipede ang buong lungsod. Sa pagtakas ng nilalang, pumasok ito sa apartment ng isang matandang babae at tumalon mula sa taas na humigit kumulang 8 palapag patungo sa isang batang lalaki, ngunit nagawa ni Brenner na barilin at alisin ang alien na parang insekto habang nasa ere pa lamang. Matapos ang hamong ito, nagtungo ang militar at ang presidente sa isang bar para magdiwang, nang biglang magpadala ang mga alien ng isa pang mensahe, ngunit sa pagkakataong ito ay para lamang batiin ang mga tao at ibigay sa kanila ang munting aso mula sa duck hunt bilang trepeo, at sinabing maghanda sila para sa susunod na round. Habang iniisip kong kumuha pa ng dagdag na kakampi, naalala ni Ludlow na kahit napakasuplado ni Eddie ay isa rin siyang mahusay na manlalaro at maaaring makatulong sa kanila. Kahit labag sa kalooban ni Brenner, nagpa silang kunin siya para sa team ng mga player. Dahil hindi nila alam kung nasaan siya, ginamit ni Rupert ang kanyang intelligence units, at natuklasan nilang ilang taon na pala itong nakakulong dahil sa tax fraud. Sa impormasyong ito, nagpadala sila ng isang presidential entourage diretso sa kulungan kung saan naruroon si Eddie para subukang kumbansihin siyang tumulong. Ngunit ang baliw na lalaki ay patuloy lamang iniinsulto si Brenner at ipinagmamalaki ang kanyang championship victory. Nena sa mga walang saysay na salita ni Eddie, tumalikod na si Brenner para umalis, ngunit pinigilan siya ni Rupert at hinimok na manatili. Nang hamupa na ang galit, sinimulan ni Rupert ang isang negosasyon at sinabing kung papayag siyang tumulong, malaki ang ibabawas sa kanyang sentensya. Ngunit tumanggi si Eddie at nagsimulang magbigay ng samot-saring kabaliwan na kahilingan, tulad ng isang pribadong isla na may pangalan niya, isang military helicopter, at marami pang kakaibang bagay. Sa huli, pumayag na lamang siya kapalit ng kanyang kalayaan. Pagkatapos nilang magkasundo, agad nagpadala ang mga alien ng lokasyon ng susunod na round, na gaganapin sa New York. Ngayon nabuo na ang 80s esports team, agad silang nagpunta roon kahit hindi pa alam kung ano ang susunod na hamon. Dumating ang grupo sa lungsod na lubos na hindi handa, ngunit may isang pulis na nagsabing nakita niya ang isang higanteng Pac-Man na bumabagsak mula sa langit. Dahil dito, inutusan ni Colonel Violet ang kanyang mga tauhan na maghanda ng ilang sasakyan na may kargang photon weapons na magsisilbing mga multo sa laro, dahil kailangan lamang nilang matalo si Pac-Man ng 3 beses para mag-game over. Ngunit dahil sa orihinal na laro ay may 4 na multo at 3 lamang ang meron sila, kinontak ng gobyerno si Toru Iwatani, ang mismong lumikha ng Pac-Man, para gumanap bilang Inky, ang ika-4 na multo. Nang handa na ang lahat, nagtungo sila sa gitna ng lungsod at doon nila nadiskubreng si Pac-Man pala ang kontrabidang walang tigil sa paglamon sa lahat ng makita. Hindi matanggap ni Professor Iwatani na masama ang kanyang nilikha, kaya bumaba siya ng sasakyan at sinubukang kausapin si Pac-Man na parang anak niya ito. Ngunit tumanggi makinig ang mababang resolusyong bola at kinain pa ang kamay ng sarili nitong lumikha, dahilan para ito ay maging isang bunten ng mga pixel. Dahil mas mabilis si Pac-Man kaysa sa mga multo, alam nilang walang silbi ang basta paghabol lamang sa kanya, kaya kung gusto nilang manalo, kailangan nilang makahanap ng paraan para ma-corner ang pixelated na halimaw na ito mula sa kanyang monitor. Nakita ni Violet ang galaw ng target at sinubukang gabayan ang lahat para matrap si Pac-Man. Ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay sa monitor. Ang multo ni Eddie ay biglang bumilis ng husto na parang nag-teleport sa harap mismo ni Pac-Man, at agad nitong nakuha ang unang puntos sa simula ng susunod na round.
Isang bagong Pac-Man ang lumitaw sa isang random na bahagi ng mapa, at ayon sa mga tagubilin ni Violet, madali itong na-corner ng 3. Ngunit sa mismong sandali na aalisin na sana nila ito, kinain ni Pac-Man ang isa sa mga pil na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kainin ang alinman sa mga multo sa loob ng 10 segundo. Dahil dito, agad umatras sina Eddie at Brenner at nagsimulang tumakbo palayo ng buong bilis, ngunit naiwan si Ludlow at kalahati ng kanyang sasakyan ay kinain ng malaking dilaw na nilalang. Dahil hindi na siya makatakbo ng maayos, itinigil niya ang kotse sa gitna ng kalsada at tumalon palabas sa mismong sandaling kinain ni Pac-Man ang multo. Hindi pa nakontento, lumingon si Pac-Man at sinimulang habulin si Ludlow na tumatakas na lamang sa pagtakbo. Ngunit muling lumitaw si Eddie mula sa kung saan at nagawang alisin si Pac-Man, kaya nakuha ng mga tao ang ikalawang puntos. Ngayon na 2 na lamang ang natitirang multo, lumitaw ang ikatlong Pac-Man at muli itong tumakas habang hinahabol ng 2 sasakyan. Ngunit sa isa sa mga likuan sa lungsod, masyadong binilisan ni Eddie ang takbo at hindi na siya nakapreno sa oras, kaya bumagsak siya sa Hudson River kasama ang buong sasakyan. Dahil iisa na lamang ang natitirang multo, tumakbo si Pac-Man patungo sa isa pang pil, ngunit sa halip na tumakas, sinimulan ni Brenner ang pagmamaneho ng paatras, inaakit si Pac-Man papasok sa isang parking lot. Sa ganitong paraan, nang lumipas ang 10 segundo at mawala ang epekto ng pil, tumigil si Pac-Man sa ere at wala na itong matakbuhan, kaya bumangga ito ng diretso sa multo at natalo sa laban. Sa wakas, tinalo ni Brenner ang ikatlong Pac-Man at tinapos ang laro, nakakuha ng panibagong tagumpay at isa na namang trepeo para sa mga tao, si Q*bert. Matapos ang tagumpay na ito, higit pang triple ang popular approval ni President Rupert, at bilang pagdiriwang ay nagsimula siyang maghanda ng panibagong salo-salo, kahit alam niyang maaaring magsimula ang susunod na hamon anumang oras. Ngunit nang makipag-ugnayan ang mga alien, sa halip na ibigay ang lokasyon ng susunod na laban, sinabi nilang nilabag daw ng mga tao ang mga patakaran at automatiko na silang natalo. Ibig sabihin, sa loob ng 12 oras ay sisimulan na ng mga alien ang ganap na pagkawasak ng ating planeta. Sa gitna ng matinding panik, sinamantala ni Eddie ang pagkakataon para tumakas, ngunit hinarang siya ni Matt, ang anak ni Violet, sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas. Ayon sa bata, natagpuan ng mga pulis ang salamin ni Eddie sa ilog matapos ang laro ng Pac-Man, at hiniling sa kanya na ibalik iyon sa may-ari. Ngunit habang tinitingnan ni Matt ang mga salamin, natuklasan niya ang code para sa super speed na nakaukit sa mga lente, na ibig sabihin ay ginamit ni Eddie ang cheat na ito kapwa sa laro ng Pac-Man sa New York at sa Donkey Kong game noong 1982 championship. Nang mabunyag ang kanyang sikreto, kinuha ni Eddie ang mga salamin at umalis, iniwan si Matt na nag-iisa at agad na dinukot ng mga alien bilang ikatlong trepeo. Matapos ang salo-salo, naalala ni Violet na si Q*bert ay kaparehong species ng mga alien at nagtanong kung may paraan pa bang mailigtas ang kanyang anak, ngunit sinabi nito na huli na ang lahat at ang mothership ay naghahanda na ng milyon-milyong video game warriors para wasakin ang planeta. Desididong iligtas ang kanyang anak, nagplano si Violet na lusubin ang barko at subukang pigilan ang mga alien sa anumang paraan. Ngunit dahil sinisisi na ngayon sila ng National Guard sa lahat ng nangyari, wala na silang access sa mga photon cannon. Kinabukasan, nagsimula ang pag-atake ng mga alien at winasak ang mga lungsod ng libu-libong klasikong karakter mula sa mga video game. Sa gitna ng kaguluhang ito, sinubukan ni Brenner, Ludlow, at Violet na madukot ng mothership, ngunit bago pa man sila makalapit sa spaceship ay lumitaw ang palakang Frogger at tumalon palabas para durugan sila. Ngunit nagawa ni President Rupert na iligtas ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paghawak sa paa ng palaka gamit ang isang crane claw. Dahil nabawasan ang isang kalaban, dinala ng presidente ang 3 sa isang van na may dalang mga photon cannon para makalaban sila. Nang armado na ang lahat, hiniling ni Brenner kay Ludlow na manatili sa lupa para protektahan ang mga sibilyan, habang ang iba naman ay umakyat sa mothership para subukang pigilan ang pag-atake. Ngunit bago pa man sila tuluyang umalis, biglang binaril ni Violet ang isang Smurf mula sa kung saan sa gitna ng kaguluhan. Samantala sa gitna ng lungsod, nakatagpo si Ludlow ng isang grupo ng matatapang na ninja na umaatake sa isang school bus na puno ng mga manero, at nagawa niyang alisin ang mga ito nang hindi gaanong nahihirapan. Ngunit biglang lumitaw si Lady Lisa mula sa likod ng sasakyan, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang karakter na matagal na niyang minahal. Napagtanto ni Ludlow na wala siyang laban sa isang mandirigmang kasing lakas niya, kaya sumuko siya habang ipinapahayag ang kanyang pag-ibig.
Nang makita ni Lady Lisa na tunay siyang mahal ni Ludlow, tumigil ito sa pag-atake at nagpa siya na manatili sa kanyang tabi hanggang sa huli. Sa kabilang panig ng lungsod, sina Brenner, Rupert, Violet, at Qbert ay patuloy na naghahanap ng paraan para makaligtas sa pagkakadukot ng mothership. Bigla na lamang lumitaw sa ere ang isang hologram ng mismong hacker na si Max Headroom, na nagsabing ang pinuno ng mga alien ay nais silang hamanin ng personal, at kapag nagtagumpay sila, ang planet Earth ay tuluyan ng maliligtas. Matapos iyon, isa-isa silang pumasok sa barko at agad nilang nakita ang mga taong ginawang trapeo, katabi ng leader ng mga alien na nagbago ang anyo bilang isang higanteng bersyon ng Donkey Kong. Ngunit hindi man lang sila binigyan ng pagkakataong makapagsalita, dahil agad sinimulan ni King Kong ang laro sa pamamagitan ng paghagis ng isang paputok na bar aisles malapit kay Qbert, na halos manginig sa takot. Samantala sa lupa, nagpa siya si Eddie na muling sumali sa laban upang itama ang kanyang mga pagkakamali, at kasama nina Ludlow at Lady Lisa ay sinimulan nilang durugan ang grupo ng mga malabong pixel sa paligid ng mothership. Sa loob ng barko, tumakbo ang apat na bida patungo sa pinakamataas na platform habang patuloy na naghahadya si Donkey Kong ng 12-dosenang bar aisles para pabagsakin sila. Desidido na iligtas ang lahat, kinuha ni Brenner ang isang sledgehammer at sinimulang wasakin ang lahat ng bar aisles na humaharang sa kanilang daan. Ngunit nang malapit na nilang matapos ang laro, napansin ni Matt na naiwan si Qbert sa ibaba at hiniling sa kanyang ina na balikan ito. Bumalik si Violet sa gitna ng nagliliyab na mga platform at inihagis paitaas si Qbert. Ngunit nang siya naman ang susunod, hindi na siya mapakyat pabalik, kaya napilitan si Brenner na bumaba upang tulungan siya. Matapos mailigtas si Violet, inihagis ni Brenner ang kanyang sledgehammer at tinamaan nito ng diretso sa dibdib si Donkey Kong, dahilan para ito ay magkawatak-watak na parang maliliit na piraso ng Tetris. Nang matalo ang leader ng mga alien, lahat ng iba pang 8 Beat Warriors sa Earth ay nagsimula ring maghiwa-hiwalay. Sa kasamaang palad para kay Ludlow, kabilang dito si Lady Lisa. Nang ligtas na ang lahat, nagsimulang magdiwang ang buong mundo para sa kapayapaan, habang humingi naman ng tawad si Eddie sa pandaraya niya noon. Ngunit habang masaya ang lahat, labis namang nalungkot si Ludlow sa pagkawala ng babaeng minahal niya. Subalit sa isang ganap na kakaiba at nakakagulat na pangyayari, nagbago ng anyo si Qbert at naging si Lady Lisa, upang mabuhay silang masaya ni Ludlow magkasama at magkaroon pa ng maraming maliliit na Qbert. Kaya ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ilagay ninyo sa comment sa ibaba, at kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps. Kita-kits sa susunod. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Win, Rafi Desen, Dark Nero, Ronel Rojas, Dennis Cano, Cycling Moto Trail, Joel Fresa, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Jesny Vergara from Masbate City POV Corpus, Louis Gia from Surigao del Sur, Mark Anthony Arellano from Impel Down Prison, at Mugli TV English from Stockholm, Sweden. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.